Mayong adlaw mga ka-channel, mayong adlaw sa inyong lahat mga ka-channel. Andito na naman tayo guys. Gagawa tayo ng ating kababalaghan for this morning, char. So ang aking manager guys, nagpunta siya dito sa akin kasi yung kuko daw niya parang ano na daw, parang alam nyo na. Hindi ko na i-mention, baka ma-hurt pa siya, char. Nandito pa naman siya sa aking likod guys. So ayan guys, so for today's video, nandito ako naglilinis sa kanyang kuko. Pinapampers ko siya guys, kasi minsan lang ito mangyari sa buhay niya, char. Pinapampers ko siya kasi parang matagal na to, siguro mga 3 months na to na hindi na nilinisan. So pag linis ko guys, nandun yung mga libag, mga something like that. So pero okay lang, nakayanan ko naman. Kadamong yaw-yaw eh. So ayan guys, so nilinisan ko siya para magiging maganda yung kaniyang paa guys. Kahit hindi maganda yung paa niya, magaganda dahil sa linis ng mga nails ng mga kuko niya ba. So ayun guys, so share ko sa inyo guys kung bakit ako marunong magganito. Ay na pagtagalog kay. Panagalitan na naman ako guys sa aking manager kaya nandito kasi siya sa likod ko. So ayan guys, dumating ako dito sa Amerika 2009. 2005 guys, nag-umpisa akong nagtrabaho sa sa salon guys. Doon talaga ako nahasa. Hindi naman ako perfect guys. Doon ako naging na alam ang paano mag-manicure, char. So 2005 nag-umpisa akong nagtrabaho doon sa Cebu. Then hanggang 2006. And then 2007 na-meet ko yung asawa ko doon guys. Naging customer ko siya. Ay mga buang. Naging customer ko siya guys. So kaya doon ko siya nakilala doon sa Cebu guys. So pagka 2009 guys, nag-umpisa na kami sa among Nalabad first sight ko nung kapareas mga buang. 2007 guys, nagkakilala kami ng aking asawa doon sa Cebu. Naging customer ko siya. Ayan ang story pala. So and then tapos nagkilala kami 2007. Tapos nag-work man ang among relasyon, char. So so ngayon 2007 guys. Then pagka 2008, na kami guys, prepare na sa mga kung anong gagawin para makuha niya ako, like that. Hanggang sa umaabot ng 2009. So 2009 talaga ako dumating dito sa Amerika guys. May 16 of 2009, Saturday night. O, diba? Hindi ko yan makalimutan guys. Dala-dala ko yan habang buhay, char. 2016 ako dito dumating, 2009 around 11 o'clock. Naalala ko pa yun yung pagdating namin sa bahay niya. Binubuhat pa niya ako, char. Natawa ako nung time na yun kasi 2009 of May 16. Pagdating dito sa pinto talaga, binuhat niya ako. Pagdating ko pa sa loob, junk everywhere. Kaya bata dyan, nakajakpat man siya. I know, so binubuhat na. Yan hindi ko makalimutan guys. So ngayon, dumating ako dito 2009. So parang nadala ko yung aking talent, char. Aking talent sa pagmamanicure dito. Hindi naman ako agad na-recognize sa mga Pilipina dito na manicurista ako. I think maabot pa yata ng mga 3 years, 4 years yata guys, bago nila ako nakilala. Tapos may isa talagang Pilipina dito na nung inintroduce niya ako, ginagawa niya ako ng sariling name nga kaya tinatawag niya ako Manay. Hanggang sa alam ng mga Pilipina dito lahat, Manay yung tinatawag nila sa akin, which is okay, I like it too, char. So nagumpisa guys, so hanggang sa first time ko talagang na-meet ang mga lahat ganang sa isang party ng mga Pilipina. Tinawagan ako ng Manay, punta tayo dito, tayo. So maraming nagpa-cleaning guys. Dala-dala ko pa yung mga bata ko nung time na yun kasi maliit pa. May picture nga yung isa kong kaibigan na cleaning ako, tapos ang anak ko nagtutoy dito sa akin, yung nagki-cleaning ako, tawa ako ng tawa. Sana makita yun ni Ate Vicky. Si Ate Vicky yata nag-picture nung time na yun. Tapos nagtutoy yung isa kong anak habang nag-cleaning ako.
Tapos ang daming customer guys, first time kong na ano sa isang party guys. Alam mo ba kung magkano kita ko noon isang araw, gabi na ako umuwi, dala ko yung mga anak kong dalawa. Tapos siguro naka $300 ako nung umaga akong umalis, gabi na ako dumating. Kasi parang ano yun parang nanibago ako ba. So hanggang sa nung nag-standby ako guys sa mga bata, so merong magpunta sa bahay, parang nagiging income ko ron yun ba, parang like that, na income ko kahit nag-stay lang ako sa bahay, like that. So hanggang lumalaki yung mga bata ko, lumalaki hanggang sa I have to work. Matagal din ako nagtambay. Saka marami din akong mga ano ba, parang yung hindi ka mabuburing ba, yung punta doon, punta dito, parang tawag nito, yung marunong bitaw din akong tawag yan. Hanap buhay ka. Marunong maghanap buhay ba, hindi ako nabuburingan pagdating ko dito sa Amerika. Pero for the first time talaga, naburing talaga kasi wala pa akong kakilala. Tapos natagal na, parang Pilipinas, dami mga Pilipina, may silingan pa nga ako dito nga, Pensray Pagitan. Yan, maraming Pilipina dito sa Panama City. So, ayan guys, so sa ngayon, hindi na ako masyadong naggaganito dahil sa trabaho ko rin, naging full time na ako ng trabaho. Minsan na lang ako makapunta. Siguro sa 1 week, sometimes wala nga Sometimes wala nga. Kung gustuhin ko lang, something kay napagod kayo is full time kang nagtatrabaho sa trabaho mo, tapos gabi ka na uwi. Wala, pagod na. So sometimes, mga customer, manay, punto ako sa inyo. O sige, maglaan kayo ng time, Jud, kasi ayaw kong magsabi kayo now din kayo pupunta. Dato ning tawhana, dato puti. Gani magpautang. So yan, thankful lang po ko sa Ginoo mga ka-channel nga naabitaw ko talent nga ingon ani dili. Nung maliit pa ako, mahilig na talaga ako maghawak-hawak ng nipper, pero hindi yung lang kuskusin ko lang sila. Pero hindi ko talaga iniisip na marunong akong magganito, pero talent ba to yung ganito talaga, kasi hindi basta-basta maglugit-lugit ka dyan na hindi mo alam. Ano lang ito kanang yung gusto, yung mo talaga kasi meron namang iba dyan nga ayaw nila, pero yun, alam mo yung mag-aral ka pa tapos ayaw mo talagang kung hindi para sa'yo. Hindi, yeah. Sa akin kasi guys, parang ito talaga, kasi nung maliit pa ako guys, maggunit na ako ng nipper ba. Yung liliningan ko yung mga nandun sa amin, yun lang. Ang meron ko lang noon, nipper lang at saka pusir. Yun lang. Tapos, hindi ko ini-expect na maging ganito ako. Maging manicurista ako, pero it's okay, I'm thankful nga naging alam ko nito ba, kasi siya kanang maganda sa income kung wala ka talagang trabaho tas marami kang customer. Sa Pilipinas ko dati guys, nagtrabaho ako doon everyday, tas meron din tumatawag sa akin na magpapunta, mag-home service din ako doon. So sa Pilipinas, kung kahit wala kang trabaho tas marunong ka lang magganito, may maghanap talaga sa'yo. Kasi yan yung natin doon yung malinis yung kuko natin, lugit-lugit like that. Hanapin ka talaga. So nagtrabaho na ako ng salon guys. So mayroon talaga tayong customer na hanapin ka ba nung hindi talaga magpa-handle ng iba. Kasi hanapin ka. Pag off ako, tas nandun sila, babalik sila pagkabukas. Ganyan. Hindi sila magpa-handle ng iba kasi nasanayan na tayo ba. Hirap naman na ito magtagalog guys, no? Hirap, pasensya na kamuha kay ang atong Tagalog ba wala. Wala dito yung Tagalog natin. So, pero okay lang guys. Nga makasabot naman pud mo, di ba? So, akong manager diri guys, makasabot ni siya Bisaya, bisan dili ni siya Bisaya. Kay natakda na lang pud nako, char. So ngayon guys, sa ngayong time na ito, nag-relax kami dito kasi katapos lang namin kumain ng aking manager. So maya alis na naman ako guys para maghanap buhay na naman tayo. Tapos duty na naman ako guys. Iniiba pa na naman yung oras ko ngayon. Instead of 2 o'clock, ginawa nilang 3 o'clock. So
Naninibago ako sa oras guys. Pero okay lang guys. Life must go on, char. Diba te? Ganyan talaga ang buhay. So, ako gani, way trabaho, purdoy na, dagay utang na, ambot na lang. ayaw na lang. Sige, pag maumnisiyag mo, interrupt din siya sa ako ang pag-voicemail diri. Ay, char. So, yeah guys. So, yan ang kuko niya guys. Oh, ang ganda-ganda ng kuko niya. Pag hindi yan malinisan guys, parang kuko ng dinosaur yan. Yeah. Hindi, minsan, dati sa hindi pa kami nagkakilala ni aking manager guys. Magbayad ni siya. Magbabayad ni siya. Hindi pa kami friend, hindi pa kami yung close friend talaga. Kasi dati, may trabaho kasi yun dati siya. Tapos, tapos hilayas, hindi nga kami kilala nito eh. Kahit silingan lang kami, hindi kami magkakilala. Arte to eh, arte. So, lagi siyang trabaho. Sa una dati, magpunta siya dito, magpa-cleaning. Punta lang siya, maglakad lang siya pampunta dito sa amin. Tapos magbabayad siya like that. O dawato na to, syempre. So ngayon, best friend naman kami guys. 6 years. 6 years na kaming best friend. So, every time... 6 years. Ha? 6 years, bito! Tapos, every time nga mo siya magpulina, dili na nako dawaton ng iyang bayad, guys. Kay, mauwa man sa. Mauwa man punta. Ay, sis. Pero, magtiis siya kung kailan ko linisin uli. Wala na. Nagkatul-katul na akong tios. I know, right? Kasi, pag may time lang talaga ako guys, ngayon lang ito na linisan ng balik ko kasi siguro mga 3 months na ito hindi na linisan. Di ba te? Katul-katul katul-katul na siya. Tapos yan. Tapos ako naman, lang ako, pag may ganang maglimpyo, linisan natin. Suko na ba siya kung akong limpya na akong tiil, tapos siya Tapos magagalit daw ko kung linisan niya lang kasi ang pagkat iba. So ayan. Minsan, maganda ang mood ko, mapaglinisan ko siya. Minsan, magantay siya ng 1 year bago siya malinisan. Di ba? Taste lang kasi libre. I know. Joke lang. Betaw guys, busy lang talaga si Manay Tirang guys sa kanyang trabaho. Ayan ang color niya guys. Ayaw niya yung pula daw kasi para ang pula. Pero okay lang, maganda naman sa paa niya. Pero alam mo ba guys, mula nang dumating ako dito sa Amerika guys, hindi ko na napapunta ng salon para mag-relax. Nanting ang kuko ko guys, madumi din. Magbalak may magpa-masahe sa una. Balak kami pamasahe sa una guys. Wala, hindi din na dayon. I mean, simula nung dumating ako sa Amerika, hindi ko na na-feel yung relaxing sa punta kang salon. Hindi katulad sa atin nga galing ka ng trabaho, punta ka ng salon, magpa-linis, like that. Hindi ko na naranasan yan dito guys. So dito sa Amerika, always pressure your buhay, work. Kung di ka mag-work, walang pangbayad sa bills, wala kang kurente, wala lahat-lahat. So yan guys, so yan ang buhay ko dito sa Amerika. So ayan guys, ito lang muna ang ating video for today guys, and I hope you guys have a wonderful day. Pakita natin ang paa ng aking manager for today's video guys, kasi maganda itong paa niya guys. Parang may bukol yan siya dyan, pas pagsensiyahan nyo na lang yan siya. Ayan kasi, ayan na po yung result ng ating video for today. Bye guys, thanks for watching.